Mula sa mga pagsabog ng drones at missiles, napalitan ng pagsabog ng fireworks ang kalangitan ng Tehran sa Kapitolyo ng Iran. Matapos ang higit isang buwang palitan ng missile, natuldukan na ito sa pagtanggap ng Iran sa 2 linggong tigil putukang alok ni US President Donald Trump. Ang ilang residente nagmarcha at nagdiwang sa mga lansangan. Sa pakikipag-usap ni Trump kay Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif at Pakistani Field Marshal Asim Munir, nakiusap sila kay Trump na wag nang ituloy ang planong pambobomba sa Iran matapos sumang-ayon ang Islamic Republic of Iran na buksan na ang Strait of Hormuz. Dahil dito, inanunsyo ni Trump ang 2 linggong tigil putukan. Ito'y dahil nakamit na raw ng US ang mga military objectives nito at para bigyang daan ang pangmatagalang usaping pangkapayapaan sa Middle East. Naghain na rin daw ang Iran ng 10-point proposal na magagamit para sa negosasyon at sapat na raw ang 2 linggo para tuluyang maisapinal at maipatupad ang kasunduan. Ibinahagi naman ni Trump ang naging mensahe ni Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi. Dito nagpasalamat siya sa Pakistan para matapos na ang giyera sa rehiyon. Kanya ring kinilala ang 15-point proposal na inilatag ng US, katuwang ang 10-point proposal na inilatag ng Iran para sa negosasyon. Handa raw silang tumalima sa tigil putukan at bubuksan na nila ang Strait of Hormuz basta't matiyak na wala nang pag-ataking gagawin sa Iran. Ang tigil putukan ay resulta ng ultimatum na inilatag ni Trump sa Iran na wawasakin ng US ang mga power plant at iba pang kritikal na infrastruktura kung hindi pa rin bubuksan ang Strait of Hormuz. President Trump had the power to cripple Iran's entire economy in minutes. But he chose mercy. He spared those targets because Iran accepted the ceasefire under overwhelming pressure. The new Iranian regime understood that a deal was far better than the fate that awaited them. Sa kabila ng ceasefire, ilang pambobomba pa rin ang isinagawa ng Israel sa Lebanon laban sa militanteng grupong Hezbollah na kaalyado ng Iran. Sa lungsod ng Sidon, 8 ang patay sa Israeli strike. Ilang bahagi rin ng Beirut ang tinamaan, kabilang na ang Corniche al-Mazra. Pumalo sa 254 na katao ang nasawi sa magkakasunod na pambobomba ng Israel. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, bagamat suportado niya raw ang tigil putukan, hindi raw kasama rito ang Lebanon. Ayon naman kay Iran Foreign Minister Araghchi, malinaw naman daw ang alituntunin ng tigil putukan nila sa US. Dapat daw mamili ang US kung ipagpapatuloy ba nito ang tigil putukan o ipagpapatuloy ang giyera sa pamamagitan ng Israel. Nasa kamay na raw ng US kung tutupad ito sa usapan. Tugon naman dito ng US. It takes time sometimes for ceasefires to take hold. We're watching it. We're prepared if necessary, but we hope and believe that it'll hold. Naging matipid naman ang sagot dito ng White House. The President spoke with Prime Minister Netanyahu last night. In that private conversation, Prime Minister Netanyahu relayed exactly what he said to the world publicly, that he supports the President and Israel remains a key ally and partner to the United States. They've been a tremendous partner over the course of the past 6 weeks, and we thank them for their heroic efforts as well. The President had that conversation last night, and that was relayed to the world publicly as well. Sa kabila ng selebrasyon, patuloy pa rin ang rescue operation sa mga sibilyang natrap sa mga binombang gusali sa Iran. Sa Bandar Abbas, milagrong nakaligtas ang lalaking yan sa isang gumuhong gusali matapos itong bombahin bago pa man ideklara ang ceasefire. Nakatakdang magsimula ang negosasyon ng US at Iran sa darating na Biyernes sa Islamabad, Pakistan. Charles Limon, Nation on the Move.